Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Amalhaya S. Echelias, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ang tangka at haiku ay sumilong sa Japan. Ang tangka ay may 5 taludtod at may 575 na pantig. Ang haiku naman ay may 3 taludtod na may 575 na pantig. Ang matatalinghagang salita naman ay ito ay samut-saring pangkahulugan. Ang panalahiyan naman ay ito ang pag-aaral sa tunog. Ang ponema naman, ito ay ang maliit na unit ng pantig. Ang segmental naman, ito ay ang mga kinakatawan ng mga titik. At ang suprasegmental naman, ito ay hindi kinakatawan ng mga titik. Ang denotatibo at konotatibong kahulugan ng mga salitang ginagamit sa isang akda. Ang denotatibong kahulugan ay isang literal na definisyon at gamit na salita. Samantala, ang konotatibong kahulugan naman ay inuugnay sa iba't ibang konteksto na maaaring paghalawan ng kahulugan o mensahe ng isang salita. Ang tala o hinto. Ito ang saglit na antala o hinto sa pagsasalita. Maaaring gumamit ng kuwit kaya ay guhit na palihis upang maipakita ang paghinto sa pagbigkas. Ito, ikadalawa, ang diin. Ito ang bigat ng pagkabigkas na sa pantig ng isang salita. Maaaring magkaroon ng ibang kahulugan ang isang salita dahil sa diin ng pagkabigkas nito. Tono o intonasyon. Ito ang pagtaas, katamtaman at pagbaba ng pagbibigkas ng pantig. Nasa aralin 4 na tayo. So ang aralin 4, ito ay pagsulat ng tangka at haiku. Ang pagsulat ng tula ay hindi madaling gawain. Kinakailangan maging magkatugma ang elementong napakaloob dito upang maging ganap ang diwa nito. So ngayon, dadako tayo sa elemento ng tula. Upang makapagsimula ka sa pagsulat ng sarili mong tangka at haiku, mahalagang kilalanin mo muna ang mga elemento ng tula ng iyong kakailanganin. Una ay ang sukat, tumutukoy sa bilang ng pantig na kinakailangan sa bawat taludtod. Mahalaga ito sa pagsulat ng tangka at haiku sapagkat ang mga tulang ito ay may sinusunod na padron ng pantigan. Ikadalawa, ang tugma. Tumutukoy sa pagtutugma ng huling pantig ng bawat taludtod. Dito nakabatay ang magandang hindayog ng tula. Ikatatlo, saknong. Tumutukoy sa pinagsasamang-samang taludtod o linya ng tula. Ang tangka at haiku ay kapwa binubuo ng iisang saknong sa kabuuan. Kaapat naman ay ang kariktan. Tumutukoy sa kagandahan ng tula sa kabuuang lumulutang ito sa isang tula sa pamamagitan ng pagpili ng angkot na salita at paggamit ng talinghaga. Kalima naman ay ang talinghaga. Tumutukoy sa mga salitang nagtataglay ng konotatibong kahulugan. Ito ay nagbibigay kasiningan sa isang tula. Ika-6 ay tono. Tinatawag ding indayog. Tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng tula. Nakabatay ang tono o indayog ng tula sa tugmaan na ito. Ika-7 naman ay ang anyo. Tumutukoy sa porma ng tula. Maaaring ito ay tradisyon na may sukat at tugma, gaya ng tangka at haiku na may sinusunod na tangka o kaya malayang taludturan. Ika-8, tumutukoy sa tauhang nagsasalita sa tula nang siyang naghahatid ng mensahe. Maaaring nasa unang panauhan, ikalawa o ikatlong panauhan. Ito, depende sa kagustuhan ng makata. Ang mga elementong sa lahat ng mga nabanggit ko, ang mga elementong ito ay matatagpuan din sa ibang uri ng tula. Ngunit sa mga tulang tangka at haiku na iyong naisulat, mahalagang makasunod ka sa pamantayang itinatad ka nito. Higit lalo sa sukat ng pantigang sinusunod nito,
Ito ay dahil sa dalawang tula, kabahagi ng tradisyonal panitikan na bansang Japan ng ating kinikilalang maging kasalukuyan. Ito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tula. Ihanda ang sarili. Kailangan maganda ang kondisyon ng sarili, higit lalo ang pag-iisip upang makasulat ng magandang katha. Kadalawa, maging malawak ang bokabularyo. Mahalagang maraming alam na salita upang makapili ng tamang angkop at na salita para sa isinusulat. Ikatatlo naman, iayon ang paksing napili kung ito ay para sa tangka o haiku. Ang tangka ay pumapaksa sa pag-ibig, pag-iisa at pagbabago. Ang haiku naman ay pumapaksa sa kalikasan o buhay ng tao. Ikaapat, siguraduhin may kaisahan ang nilalaman ng tula. Ang tula ay mayroon ding daloy ng mga pangyayari sa kabila ng kaiklian nito. Kumpara sa maikling kwento, mahalagang matiyak ng sumusulat na hindi nag-iiba ang nilalaman ng paksa ng tula. Ikapanlima, pumili ng magandang angkop na pamagat. Ang pamagat ay binabagay sa nilalaman ng tula. Mahalaga rin ito sa pagkuha ng atensyon ng mambabasa. Ika-anim, basahin ng makailang ulit ang natapos na tula. Magandang ugali ng isang manunulat ang basahin ng makailang ulit ang kanyang isinulat sapagkat nakikita niya ang mga dapat pa niyang iayos. Dahilan ito upang makalikha siya ng maraming magandang tula. Kapag nasunod mo lahat ng mga sinabi ko, makakasulat ka na sa Aralin 4 na tayo. So, ang Aralin 4, ito ay pagsulat ng tangka at haiku. Ang pagsulat ng tula ay hindi madaling gawain. Kinakailangan maging magkatugma ang elementong napakaloob dito upang maging ganap ang diwa nito. So, ngayon, dadako tayo sa elemento ng tula. Upang makapagsimula ka sa pagsulat ng sarili mong tangka at haiku, mahalagang kilalanin mo muna ang mga elemento ng tula ng iyong kakailanganin. Una ay ang sukat, tumutukoy sa bilang ng pantig na kinakailangan sa bawat taludtod. Mahalaga ito sa pagsulat ng tangka at haiku sapagkat ang mga tulang ito ay may sinusunod na padron ng pantidan. Ikadalawa, ang tugma. Tumutukoy sa pagtutugma ng huling pantig ng bawat taludtod. Dito nakabatay ang magandang indayog ng tula. Ikatatlo, saknong. Tumutukoy sa pinagsasamang-samang taludtod o linya ng tula. Ang tangka at haiku ay kapwa binubuo ng iisang saknong sa kabuuan. Kaapat naman ay ang kariktan. Tumutukoy sa kagandahan ng tula sa kabuuang lumulutang ito sa isang tula sa pamamagitan ng pagpili ng angkot na salita at paggamit ng talinghaga. Kalima naman ay ang talinghaga. Tumutukoy sa mga salitang nagtataglay ng konotatibong kahulugan. Ito ay nagbibigay kasiningan sa isang tula. Ika-6 ay tono. Tinatawag ding indayog, tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng tula. Nakabatay ang tono o indayog ng tula sa tugmaan na ito. Ika-7 naman ay ang anyo. Tumutukoy sa forma ng tula. Maaring ito ay tradisyon na may sukat at tugma, gaya ng tangka at haiku na may sinusunod na tangka o kaya malayang taludturan. Ika-8, tumutukoy sa tauhang nagsasalita sa tula nang siyang naghahatid ng mensahe. Maaring nasa unang panauhan, ikalawa, o ikatlong panauhan. Ito, depende sa kagustuhan ng makata. Ang mga elementong sa lahat ng mga nabanggit ko, ang mga elementong ito ay matatagpuan din sa ibang uri ng tula. Ngunit sa mga tulang tangka at haiku na iyong naisulat, mahalagang makasunod ka sa pamantayang itinatad ka. Nito, higit lalo sa sukat ng pantigang sinusunod nito, ito ay dahil sa dalawang tula, kabahagi ng tradisyonal panitikan
na bansang Japan ng ating kinikilalang maging kasalukuyan. Ang pabula ay isang uri ng akdang pasalaysay na gumagamit ng mga tauhang hayop na nagsasalita, nag-iisip, at kumikilos na parang tao. Sinisimbolo ng mga hayop na ito ang mga karakter o mga katangiang taglay ng mga tao gaya na lamang ang pagiging makasarili, mayabang, malupit, tuso, mandaraya, at iba pa. Noong unang panahon, nagamit ang pabula upang turuan ng mga taong ng tamang pag-uugali at mabubuting pakikitungo sa kapwa. Isa itong patunay na ang mga kwentong ito ay naglalayon na magbigay ng kagandahang asal sa mga mambabasa kung saan itinuturo nito ang tama, mabuti, makatarungan at makataong pag-uugali. Ayon nga kina Del Rosario Pineda at Ongoko noong 1972, tinatawag din kata ang mga pabula. Isa itong maikling babasahin likha ng guni-guni na isang tagapaglahad o manunulat na unang isinulat para sa mga bata. Layunin nitong makapagbigay ng kaisipan mula sa mga katangi-tangi at kahanga-hangang pangyayari upang tularan ang mabubuting katangian ng mga tagaganap sa akda. Nagmula ang salitang pabula sa salitang Latin na fabula, na nangangahulugang magsalita o magkwento. Ayon sa ilang pagsasaliksik, ang ilan sa mga naunang kilalang koleksyon o kalipunan ng pabula ay nagmula sa mga kaugalian ng mga bansa sa silangan. Ang iba pang koleksyon ay nagmula sa Griego at Romano, kung saan masasalamin ang mga paksang patungkol sa relihiyon. Kaya naman, sa pagdaan ng panahon, sa kabihasnan ng mga Griego, na itala ang itinuturing na pinakaunang koleksyon ng mga pabula, ang pabula ni Aesop. Pinaniniwalaang nagmula sa pinakamaagang tala nito noong ika-4 na siglong BCE. Samantala, sina Horace na makata mula sa Roma, Plutarch at Biograpo, at Lucian na Gregong satirista, sa kabilang sa mga klasikong manunulat ng pabula, sumusunod sa modelong Aesopian. At sana naintindihan nyo kung ano talaga ang pabula at kung saan ito nanggaling. So ngayon, tatalakay naman natin ang aralin 3, mga pahayag na ginagamit sa pagpapahayag ng sariling opinyon o pananaw, paninindigan at mungkahi. Isa sa atin ay may mga karapatang ipahayag ang kanilang saloobin. Isipin din ng katulad mo na may sarili siyang dahilan kung bakit ganoon ang kanyang paniniwala at mahalagang igalang ninyo ang isa't isa. Mainam din ang iyong opinyon ay sinusuportahan ng mga tiyak na datos na nakabatay sa katotohanan. Huli, sikaping makapagpahayag sa payak na paraan, nang gayon ay madali itong maunawaan. Halimbawa, para sa akin kahanga-hanga ang mga isinusulat ni Wang Wenxin. Ngayon, dadako naman tayo sa cleaning. Cleaning, isang technique kung saan isinasaayos ang mga salita batay sa tindi o antas ng damdaming taglay nito. Kadalasan, nauuna ang salitang nagpapahayag ng pinakapayak na damdamin hanggang sa may pinakamatinding emosyon. Sa katunayan, kung ihahalili ang mga salita sa klino sa isang pangusap, tiyak na magiging akma pa rin ang diwang ilalahad nito. Ngunit, tiyak na magtataglay ang mga ito sa magkaibang kahulugan. Para sa lubusang pag-unawa, tingnan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Inaanong ng palaka mula sa Osaka ang palaka mula sa Kyoto
tungkol sa pinuntahan niya. Yun. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga pahayag na ginagamit sa pagpapahayag ng emosyon. So, sa pagbabasa ng mga akda, maaari tayong makaramdam ng iba't ibang damdamin, gaya ng kasiyahan, kalungkutan, pagkabiyo, pagkatakot, pagkabigla, galit, at iba pa. Hindi lamang sa pagbabasa, ngunit maging sa pagpapahayag o pagbuo ng mga pangungusap, ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang paraan sa pagpapalutang ng ating nararamdaman. At ito ay maaaring magkaiba batay sa ating pananaw, ideya o karanasan. May uugnay sa akda, may mga pagkakataon ng pag-uunawa sa iyong nais iparating ay nakabatay sa paraan mo ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Kaya naman, para sa epektibong paglalahad ng ating mga emosyon, maaari tayong gumamit ng iba't ibang ekspresyong nagpapahayag ng damdamin gaya ng mga sumusunod na ito. Magbibigay ako ng isang halimbawa lang. Ito ang mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon at nagtatapos sa tandang padamdam. Lumukso siya sa tuktok ng bundok. So, nagpapahayag siya ng matinding padamdam. Kadalawa, nagkamali sila ng akala. So, parang nagbibigay talaga siya ng matinding damdamin o emosyon. Ito naman ay mga pangungusap na nagpapahayag na tiyak na damdamin o emosyon. Tumutukoy ito sa mga pangungusap na nagsasalaysay, kaya hindi gaano matindi ang damdaming ipinahayag. Ngunit maaari rin ito maging pangungusap na padamdam na nagsasaad naman ng matinding damdamin. Kaligayahan, masaya akong ginustong maglakbay ng 2 palaka. Kalungkutan, ikinalulungkot ko ang pagkabigo ng kanilang paglalakbay. Sa bitla, ito ang mga iisahin o dadalawang pantig na nagpapahayag ng mga matinding damdamin. Maring idugtong ang mga ito sa mga parirala sugnay upang maging tiyak ang damdamin o emosyong nais na ipahayag. Halimbawa, sa wakas, ay, uy, lagot, aray, naku, yehe, wow, aw, naku, mali ang kanilang nakita. Wow, nakarating sila sa tuktok ng bundok. Yay! Nagkita sila makalipas ang mahabang panahon. Aray, nahulog siya mula sa pinakatuktok ng bundok. Ito naman, aralin 4, ito ang pagpapalit ng karakter ng tauhan sa pabula. Sa isang malaking papel na ginagamparan ng mga tauhan sa isang akda, sila ang nagbibigay buhay sa kwento at kumikilos upang mabuo ang istorya. Katulad sa pabula, may tiyak na dahilan kung bakit ang mga hayop ay naroon ang pinili upang kumatawan sa mga tiyak na katangiang nais bigyang pansin ng akda. Gaya nga ng natalakay na sa ibang aralin, ang mga katangiang ito ay sumisimbolo sa mga kaugalian ng mga tao, mabuti man o masama, na siyang nagiging instrumento upang mabigyang diin ang aral na nais ikintal ng anumang pabula sa mga mambabasa. Maaaring payak ang paglalahad ng kwento ng mga pabula, ngunit may mahalagang kaisipang ambag nito sa pagkatuto ng mga makababasa nito, partikular sa mga kabataan. Kaya naman kung babaguhin o gagawan ng transformasyon ang mga tauhan nito, tiyak na mababago rin ang kaisipang may aambag nito sa kaisipan ng mga mambabasa. Ang mga transformasyong maaaring maganap sa isang tauhan sa loob ng isang akda ay maaaring pisikal, emosyonal, at intelektual.
Ang transformasyong pisikal, pagbabagong tumutukoy sa panlabas na anyo o kalagayan ng tauhan na makakaapekto sa kanyang pagkilos sa akda. Halimbawa, naging mas malaki ang isa sa dalawang palaka. Ang transformasyong emosyonal, pagbabago sa emosyon, taglay ng tauhan batay sa mga pangyayari o kaganapan sa kanyang paligid na tiyak na magpapabago sa mga susunod na pangyayari. Halimbawa ng transformasyong emosyonal, pagbabago, naging malakas ang loob ng palaka mula sa Osaka at patuloy siyang sa paglalakbay. Ang transformasyong intelektual, pagbabago ng pag-iisip o paniniwala ng tauhan na maaaring maging sandigan sa kanyang mga kilos at desisyon sa kabuuan ng akda. Halimbawa ng transformasyong intelektual, nagbasa ang palaka mula sa Kyoto ng mga bagay tungkol sa Osaka, kaya alam niyang magkaiba ang dalawang lugar. Ngayon, dadako naman tayo sa Unit 8 ng ating klase. Yes po. So, dito tayo sa Aralin 1, ha? Ito ang pagsusuri ng sanaysay. So, ang sanaysay ay isang uring panitikang tuluyan na naglalahad ng pananaw ng manunulat. Taglay nito ang tiyak na layunin tulad ng makapagbigay impormasyon o aral o magbigay aliw. Sa ganitong uri ng sulatin na ipapahayag ang mga personal na karanasan, damdamin at kuro-kuro sa formal at informal na paraan. Katumbas ng salitang essais sa Pranses na katawagang sanaysay, nangangahulugang itong pagtatangka, na marahil mula sa mga pagtatangkang mailahad ang ideya sa pagsulat na paraan sa pamamagitan ng pagsailalim ng iba't ibang yugto ng pagsusulat. Ayon nga kay Michel de Montaigne, ang pagsulat ng isang sanaysay ay isang paraan upang maipahayag ang personal na karanasan, damdamin, at kuro-kuro o palagay. Sa makatuwid, hindi ka makakasulat ang sino man ng mabisang sanaysay kung hindi ito sumasaklaw sa kanyang sariling kaalaman, karanasan, pananaw, at iba pa. So, mayroon tayong dalawang uri ng sanaysay. Ito ang formal na sanaysay at informal na sanaysay. So, ang formal na sanaysay, layunin nitong makapagpahayag ng mahahalagang impormasyon. Kaya naman, nangangailangan ito ng maingat, mabisa, at maayos na paglalahad. Gumagamit ito ng formal na antas ng wika, seryoso at intelektual naman ang tono nito, na naglalahad sa ikatlong panauhan. So, ang informal na sanaysay naman, higit naman itong magaan ang paglalahad ng isang informal na sanaysay. Layunin nitong mailapit sa mamabasa ang paksa, malaya ang may akda sa isang informal na sanaysay na ipapahayag ang kanyang ideya na kadalasan ay tila nakikipag-usap sa isang kaibigan at naglalahad ito sa unang panauhan. So, matutukoy ang kabisaan ng sanaysay sa pagtataglay nito. Ito ang kaisahan o maayos na pagkakaugnay ng ideya. Upang may sagawa ito, kinakailangan magkaroon ng sanaysay na sumusunod na sangkap. Number 1, tema at nilalaman. Tumutukoy ito sa paksang tinatalakay ng sanaysay at ang kabuuang daloy at pagkakaugnay ng ideya nito. Kinakailangang maging mahalaga, napapanahon ang impormasyon at pumupukaw sa interes ng mga. Ito ang mga sangkap upang magkaroon ka ng isang sanaysay. Number 1, tema at nilalaman. Tumutukoy ito sa paksang tinatalakay ng sanaysay at ang kabuuang daloy at pagkakaugnay ng ideya nito.
Kinakailangan maging mahalaga, napapanahon ang impormasyon at pumupukaw sa interes ng mambabasa. Ang paksang sanaysay ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng isipan, panghahamon para sa mas malawak na pagsusuri at pananaliksik at panghihikayat sa pagbabago. Number 2, anyo at struktura. Binibigyang diin nito ang pagkakabuo ng sanaysay para sa maayos at mabilis na pag-unawa ng mga mambabasa. Nakabatay din ito sa layunin ng manunulat. Kinabibilangan ito ng pagpapaliwanag ng paksa, pagbibigay ng mabisang halimbawa, matibay na batayan at mga napapanahong estadistika. Katatlo naman, ito ang wika at estilo. Nakatuon sa manunulat ang kakayahan sa pagpili ng paggamit ng salita upang maipahayag ang ideya na naging tatag sa kanyang estilo ng pagsulat. Gayon din ang kapangyarihan upang palawakin at talakayin ng paksa. So, may isa pa tayong bahagi ng sanaysay. Ito ang sangkap din to ng sanaysay. Ito guys. Hindi medyo clear. Pero ayan. I will just show it to you. Ayan, ayan. Wait nga. Ayan, maklar ba? So, ayan. Number 1, ang panimula. Ito ay naglalahad sa paksang tatalakay ng sanaysay. Karaniwan na sa bahaging ito ang paggising ng interes ng mambabasa, pagbigay ng mahalagang impormasyon at definisyon sa mahalagang salita kaugnay sa paksa. Ito naman ang katawan. Katawan naman ng sanaysay. Nililinang sa bahaging ito ang pagtatalakay sa paksa batay sa layunin ng manunulat. Pinauunlad nito ang kaalaman ng mga mambabasa sa paksa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon at detalyeng kaugnay nito. Ito naman ang wakas. Nag-iiwan ng mahalagang ideya, hamon, o rekomisyon, mas marami pang katanungan sa mambabasa. Kaugnay nito ang naging paglalahad upang matamo ang kaisahang kaugnay ng mga ideya. So ngayon, dadako naman tayo sa mga salita hindi latad ang kahulugan. Itinuturing ng kahulugang kontekstual ang kahulugang hindi lantad, hindi direkta, o kahulugang batay sa kaubuoang pangungusap ng isang salita o parirala. Sa pag-uunawa sa mga ganitong salita, kinakailangan ang kaalaman sa pagtukoy sa mga pahiwatig na napakaloob sa pahayag. Isang halimbawa nito ang salitang digmaan na ginagamit ni Wang Wenxing sa kaniyang sanaysay na walang hanggang digmaan. Isang bahagi ng sanaysay kung saan ginamit ang salitang ito. Sa simula ng digmaan, ito, nung ako ay magdadalawampung taong gulang, bigla akong natuklasan ang mga suliranin na bubuo sa paraan ng aking paliagang pagpapahayag ng aking sarili at saloobin. Ito naman ang pagpapahayag ng paninindigan. Bibigay ako ng isang halimbawa. Kumbinsido ako. Labis akong naninindigan na si Wang Wenxing ay isang magaling na manunulat sa kanyang sariling paraan kahit pag ginawa niyang huwaran si Hemingway. So kapag nabasa niyo po ang walang hanggang digmaan, maiintindihan niyo lahat ng mga halimbawang binigay ko. Ito naman ang pagpapahayag ng mungkahi. Magbibigay naman ako ng isang halimbawa. Iminumungkahi kong higit pang pag-aralan ang buhay ni Wang Wenxing upang higit ding maunawa ng kanyang mga akda.